Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at tayo po ay sama-sama nating isigaw ang ating papuri sa ating dakilang Diyos. Muli po atin pong pakinggan ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 66, Talataang 4. At ganito po ang sinasabi, buong lupa ay sasamba sa iyo at aawit sa iyo, sila'y magsisiawit sa iyong pangalan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. O dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, muli po sa umagang ito, Panginoon, amin pong sama-samang sasambitin ang iyong dakilang pangalan. Aming itataas ang dakila mong pangalan. Sasambahin ka namin, pupurihin ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming papuri sa iyo sa umagang ito. Bigyan mo kami ng katatagan, lakas, Panginoon, na amin itong magawa ang gawaing ito, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang aming itataas sa umagang ito. Muli naming idinadalangin ang lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, saan man sila naruroon, sa kanilang mga tahanan o sa ang dako ng sulok ng daigdig, na kami, Panginoon, ay sama-sama naming sasambahin ka. Kaya, O Diyos, bigyan mo kami ng lakas at hinihingi namin, O God, na kami po'y patawarin sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Ito sa buong isang linggong ito, Panginoon. Ito man, Panginoon, ay hayag. Ito man, Panginoon, ay lihim. Hinihingi namin, Panginoon, ang kapatawaran mo. Gayon din, Panginoon, ang iyong gagamitin na magdadalangin ng mensahe sa umagang ito. Lukuban mo siya ng iyong banal na Espiritu na ang katotohanan mo lamang, Panginoon, ang aming mapakinggan. Sa iyong mga salitang ito, Panginoon, ito ay aming panghawakan dahil ito ay kapangyarihan, Panginoon, na amin itong sandata sa takbo ng mundong ito. Kaya, O God, muli kami samahan hanggang kami makatapos sa gawaing ito. At ito po ang aming hinihingit, dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Purihin po ang Panginoon dahil araw na naman po ng Sunday. Another day to worship and give thanks to the Lord dahil tunay po siyang mabuti. Amen? Amen. Ready na po ba kayo i-worship ang Panginoon ngayong umagang ito? Woo! Sasabihin natin sa Kanya, sabay-sabay, na sa Diyos ang papuri kailanman. Sa Diyos ang papuri,
sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Sing it from your hearts. Here we go. Sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri. Karapat-dapat na purihin at sambahin. Luwalhatiin, dakilain ang Panginoon natin. Sabay-sabay. Hallelujah! Hallelujah! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Iaalay. Iniaalay sa salamat na walang hupay. Pagkat iniyayaan, kaligtasan at tagumpay. Mga anak ng Diyos, sabay-sabay. Hallelujah! Hallelujah! Sa Diyos! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Karapat-dapat kang purihin, kay buti mo, Diyos. Dating ikaw na aming pupurihin. Walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin, walang ibang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin, ikaw lang ang pupurihin, ikaw lang ang pupurihin, ikaw lang ang pupurihin. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Isa pa. Sa
continue to praise our God. Give thanks to the Lord. Dahil po sa kanyang mga ginawa. Praise your name, Jesus. Ako ay sasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y tinako ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y tinako ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa'yo. O Diyos, dakila ka, kahanga-hanga kang talaga. Tunay na ligaya sa'yo lang nadama. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y pinako ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y pinako ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa'yo. Sarap magpuri sa'yo, Panginoong Jesus. Dahil sa biyaya mo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y pinako ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y pinako ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y pinako ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y pinako ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa'yo. Papuri sa'yo, Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong dumulog sa harap ng Panginoon sa mga oras na ito. Namihin po natin ang presensya ng Diyos na nasa kalagitnaan ng ating pagsamba sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa amin. Ano man ang aming kalalagayan, Panginoon, lalong higit sa mga panahong ito, Panginoon. Lord, wag mo kaming bitiwan ng iyong kamay. We need you, Lord. Tawa, Panginoon, sa aming pagsambang ito. Maibalik namin yung pinakamataas na papuri. Maibalik namin, Panginoon, yung pasasalamat.
Dahil tunay, Panginoon, yung katapatan mo sa amin, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig sa lahat ng oras ng aming buhay. Kaya, Panginoon, tanggapin mo patuloy ang mga awit, ang mga musika ng pagsamba sa iyo. At inaalay namin to ng buong puso, ng buong kaluluwa para sa iyo, Panginoon. We praise you, Lord. Ang katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walatin pa. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan
yung lahat ng mapulit pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Tuloy po tayong umawit sa Panginoon as we ready our hearts this time para po sa pagtanggap po ng tinapay at saro na simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa Kalbaryo. May you cleanse our hearts, Lord, our minds right this time. You loved me when I was so unlovely, and you sought me when I was lost. You showed me how much you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give
Tayo po'y dadako na mga kapatid sa pagtanggap ng banal na hapunan. Tayo po'y dadako na sa pagtanggap ng banal na hapunan. Ganito po ang sinasabi mga kapatid sa aklat ng Mateo 26:26. Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus. Kasama ang 12, sinabi ni Jesus habang siya'y kumakain, tandaan ninyo, ako'y pagtataksilan sa inyo ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga alagad at isa pang nagtanong sa kanya, hindi ako yon. Hindi po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Habang siya'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Tayo po ay manalangin. Sa iyo amin Diyos na buhay na nasa langit, Panginoon, salamat po sa umagang ito. At muli ay naririto muli ang inyong ipinag-uutos, namin pong alalahanin ang inyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Narito po ang simbolo ng tinapay at saro na inyong katawan at inyong dugo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli naming naaalala ang inyong pagtubos sa amin po mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo na iniyalay nyo ang inyong buhay. Salamat din po at tinubos ninyo ng inyong banal na dugo ang inyong iglesia upang sa magkaganon kami po ay mapatawad sa amin po mga kasalanan at mapabilang na inyong mga anak. Bago po namin tanggapin ang mga simbolong ito, nawa po Panginoon, patawarin niyo po kami Panginoon sa amin pong mga nagagawang mga kasalanan sa araw-araw ng aming buhay, sa isip, sa salita at sa gawa. Upang sa magkaganon, sa pagtanggap po namin ng mga simbolong ito, kami po ay maging karapat-dapat, kaaya-aya sa inyong banal na harapan. At bago namin tanggapin ito, pagpalain niyo po ito Panginoon, upang ang pagtanggap namin ito ay hindi maging kahatulan sa amin o hindi ito maging isang pagpapala sa bawat tatanggap. Salamat po. Ito po amin dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Kumusta na po kayo? Alam ko po na kayo ay sabik na tayo po ay magkasama-sama face to face dito po sa chapel para sama-samang purihin ng Panginoon. Dangan lamang ay talagang patuloy tayong sumusunod sa ating pamahalaan. Kaya maaring mga ilan lang ang pwede pa. Pero huwag po kayong mag-alala. Patuloy nating pinapanalangin na mangyayari po ang ating ninanasa at ninanais na tayo po yung magkasama-sama. Kaya huwag po kayong mag-alala sapagkat kahit po kayo ay nandyan sa inyong mga tahanan, ay magkakasama po tayo na nagpupuri po sa ating Panginoon. Dangang lamang, hindi lang tayo face-to-face. Pero sa spirit of worship ay magkakasama po tayo na pinupuri po at sinasamba ang ating Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid po namin kay Kristo, ihanda natin ang ating mga sarili sa muli ay pakikinig ng kanyang mga salita at naway magkaroon ito ng tulong at patuloy na mapalakas ang ating buhay espiritual. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid po namin kay Kristo, minsan pa ay tayo po isama-samang manalangin, dumulog sa dakilang may kapal sa umaga pong ito. Sa iyo, O Diyos, na dakila aming Ama, na ikaw na Diyos na kinikilala ng aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy ka naming pinupuri at tinataas ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat sa umagang ito, Panginoon, alam namin na ang araw na ito ay patuloy na kaligayahan mo na makita kami na iyong mga anak ay patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan at patuloy na kinikilala ka bilang aming Diyos na sinasamba ng aming mga buhay. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng iyong katapatan sa buhay po namin, sa pagmamahal na inialay mo po para sa amin. At sa oras na ito, Ama, ay patuloy po kaming nagsusumamo sa iyo at tumihingi po kami sa iyo ng habag. Nanaway, patuloy mo po kaming mapatawad sa mga mali na nagawa po namin sa iyong harapan, sa aming isip, sa aming pagsasalita, at sa aming mga gawa na nagawa po naming hindi mo nagustuhan. Kaya sa oras na ito, Ama, ang aming muling paglapit sa iyo ay paghiling ng kapatawaran. At sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo po ng kapayapaan ang aming mga isip, ang aming mga puso, naway maging panatag kami na sa aming pagharap na ito ay wala kaming ibang iisipin, kundi ikaw lamang at wala nang iba. Upang ito ay maging sentro ka sa umagang ito at magkaroon kami ng kapayapaan at kapanatagan at maramdaman namin ang iyong dakilang presensya na sa buhay naming bilang iyong mga anak ay patuloy kaming masaya sapagkat patuloy na ikaw ay kasama po namin. Ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mo, patuloy kong dalangin. Naway patuloy mo po siyang ingatan at bigyan ng katapangang mayayag ang iyong dakilang salita. At ang salitang ito ay manggagaling lamang sa iyo. At umaasa kami, Ama, na ang bawat isa sa amin, ang mensaheng minsan pa ay maririnig namin sa umagang ito ay maging kalakasan ng aming buhay espiritual upang kami naman ay magpatuloy at magpatuloy pa dun sa hangganan na kung saan ay pinararating mo sa bawat sa amin upang kamtan namin ang gantimpalang nakalaan sa bawat sa amin. Ama, ang lahat ng mga bagay na ito ay amin pong samot dalangin, hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, mula po ngayon pagpakailanman. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo. Isang paksana naman ang muling ating pagsasaluhan na ang paksang ito nawa ang ating panalangin ay makatulong po sa ating buhay espiritual. Shine in the midst of adversity and trial. Ibig sabihin po niyan, tayo ay magliwanag sa gitna po ng mga pagsubok o sa gitna ng mga pangit na nangyayari sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, kahit po nangyayari sa buhay natin yung mga minsan ay pangit, o yung sa kabila po ay may mga pagsubok tayo. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin tayo mag-shine. Kailangan pa rin makita ang pagiging mga anak natin ng Diyos. Hindi po pwedeng mawala na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok,
sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin na hindi makita yung pagiging mga anak ng Diyos. Kaya nga po, ang mensaheng yan ay hamon muli sa bawat isa atin. At ang ating magiging teksto ay makikita po natin sa aklat po ng Daniel, chapter 1, verse 1 to 17. Alam po ninyo, the end all wars is the true story of a group Allied prisoners in Japan, labor camp during World War II. Ito po ay istorya po ito, pero ito po ay, alam po ninyo, tunay na pangyayari. Gusto ko lang pong basahin sa inyo ito sapagkat napakaganda po yung kanyang mensahe. Ang sabi po yan, in one scene, the prisoners discuss what they will do when the war is over. One soldier will get married, and another plans to be a teacher. But when they ask the colonel or the colonel what he will do, he simply says, start preparing for the next war. We Christian in our war against sin, the world and the devil experience something similar. When one war ends, another rise to take its place. We never stop fighting against sin and temptation. At least in this life, God's people, regardless of their circumstances, have always been called to be holy, even while in exile. God expected the people of Israel to be set apart a nation. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, kung bakit ko po binasa sa inyo ang istoryang yan. Na sa totoo lang po, sa buhay natin, katulad ng sinabi po ng istorya na maaring yung World War II ay natapos na ang gera. O yung iba po, may mga kanya-kanyang plano sa buhay, ano nang gagawin ko sa buhay, ano nang pangarap ko sa buhay. Nangangarap tayo kung ano yung ma-achieve natin in our lives on this world. Pero kahanga nga po, katulad ng aking binasa sa inyo, sa isang kernel na tinanong kung ano ang kanyang gagawin, ang sinagot po niya, start preparing for the next war. Kasi naniniwala siya na ang laban ay hindi pa tapos. Kaya kailangang pagandaan uli ang laban. Kaya yung application po niyan sa atin bilang mga anak ng Diyos, maaaring nakatapos tayo sa isang laban ng ating pakikipagbaka sa mundong ito, doon sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. Pero habang nandito tayo sa mundong ito, kapatid ko kay Kristo, hindi pwedeng mawala ang laging laban. Laging nandyan ang maraming bagay na pagdadaanan natin katulad ng ating paksang mga adversities in life at mga temptation in life. Marami po yan. Kaya nga ang hamon ng mensaheng ito ay patuloy nating paghandaan ang bawat laban natin. Kapag tayo ay nakatapos doon sa isang laban, paghandaan natin uli yung another fight o battle po natin sa mundong ito. Kaya nga po sa umaga pong ito, mga kapatid po namin kay Kristo, meron pong sinulat si Jeremiah, propeta po Jeremiah, chapter 9 o 29, verse 5 to 9, ay ganito po ang sinasabi niya. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpaninlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Kaya nga ang karugtong po niyan, hanggang verse 14 po yan, ang sabi po ng Biblia ay ganito, subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo
tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, sapagkat batid kong lubos ang inyong mga plano, sabi po niya, para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at didinggin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pagdadalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Alam po ninyo, yung pong sinabi ni Jeremiah ay tunay po na nangyari sa kanyang bayan. Ang kanyang bayan ay nagkasala, ang kanyang bayan ay nagkamali. Ang pagkakamali po ng kanyang bayan ay sumamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ipinagpalit po nila yung Diyos na kinikilala at lumikha sa kanila. Pinagpalit po nila yung Diyos o the Creator sa mga bagay na nakikita lang. Kaya matindi ang pagkakasala po ng kanyang bayan na kung saan ay kasama po doon sa 10 utos na binigay ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, ni huwag mo silang yuyukuran o sasambahin man o paglilingkuran man. Kaya lamang ang kanyang bayan ay hindi sinunod ang sinabi ng Diyos, kundi nagkaroon sila ng ibang Diyos sa kanilang sarili at pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Kaya po ang Diyos po natin ay nagalit sa kanyang bayan. Kaya yung sinasabi po ni Jeremiah ngayon ay binasa ko sa inyo, talaga pong pinayagan at pinaintulutan ng Diyos na ang kanyang bayan ay mabihag ng ibang bansa. Pinabayaan po ng Diyos ng kanyang bayan ay magdulot sa kanila ng kapigatian at walang kapayapaan sa buhay. Bunga po ng kanilang hindi pagsunod sa Diyos na kanilang sinasamba ng buhay. Kaya nga po ang kanyang bayan, katulad po ng sinabi po ni Jeremiah, na yung bayan po talaga ay napunta sa iba't ibang dako. Nagkawatak-watak po yung kanyang bayan. Kanya-kanya pong bihag ng bansa sa kanyang bayan. Kaya nga po itong ating pag-uusapan sa umagang ito ay katunayan po kay Daniel chapter 1 verse 1:17, ang bayan po ng Diyos ay nabihag po ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Kaya nga po sa umaga po ito, Daniel and his companions are great reminders of how we can remain holy even in times of distress, pain, and suffering. Kasi po napakaganda po yung ginawa po ni Daniel at yung pong kanyang 3 kaibigan. Sa eksena pong yan, mga kapatid po namin kay Kristo, binihag po ng Babylonia ang kanyang bayan. At kinuha po ni Nebuchadnezzar yung mga lalaking matitipuno, yung mga lalaking mapapakinabangan niya, yung mga lalaking merong kaalaman, inihiwalay po niya yan. Bakit? Kasi gagamitin po ni Nebuchadnezzar ang mga lalaking yan. Kaya nga po si Daniel at yung kanyang 3 kaibigan ay napasama po at inipon at pinili, ilinagay sa isang lugar, pinakain ng masarap o pinapakain ng masarap sa hari, ng pagkain po ng hari. Pero tignan po natin kung ano po ang ginawa ni Daniel. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, 3 bagay ang nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa tulong ng dakilang may kapal na may kinalaman po kina Daniel o sa bayan ng Diyos at doon sa bumihag sa kanya. Walang iba, kundi ang Babylonia. Ang unang bahagi na dapat po nating matutunan sa umagang ito, look for God's sovereign hand during suffering. Alam po ako, naniniwala mga kapatid po namin kay Kristo at ito naman ay lagi nating pinag-uusapan. At alam mo rin yan, bilang anak ng Diyos na ikaw, marami ka na ring experience, hindi lamang yung mensaheng ito. Ikaw mismo ang magpapatunay sa iyo na may karanasan ka na sa kabila ng pinagdaanan mo, ang kamay ng Diyos ay sumaiyo. At naramdaman mo na tinulungan ka ng Diyos sa kabila po ng adversity na pinagdaanan mo, sa kabila ng mga pain
o sa kabila ng mga temptation, minsan ay pinagdadaanan ng maraming mga anak ng Diyos. Pero ang kamay ng Diyos ay patuloy na nananagana sa bawat sa atin. Sa historyang yan, mula po sa aklat ng Daniel chapter 1, verse 1 to 5, ay mababasa po natin ang mga salita ng Diyos. Ang sabi po niya, mula sa verse 1, ng ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang piliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat na maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng mga wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, nakita po natin sa kasaysayang yan mula po sa Daniel chapter 1 verse 1 to 5. Nakita po natin kung paano binihag ng Babylonia ang Israel o bayan ng Diyos. Ang tanong po natin, bakit po ang Diyos natin? Yan ang maraming tanong ng maraming Kristiyano ngayon. O kahit po maraming tanong ng mga tao ngayon na tinatanong nila, bakit kailangan pabayaan o pinabayaan at pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin ang mga bagay na ito. Katulad yung nangyayari ngayon, bakit kailangan payagan ng Diyos na maghirap ang kanyang bayan? Bakit kailangang pahintulutan ng Diyos na makita niya ang kanyang bayan na naghihirap? Akala ko po ba ay God is love? Akala ko po ba ay Diyos ay pag-ibig? Kung Diyos ay pag-ibig, bakit kailangan matiis niya ang kanyang bayan na naghihirap? Alam po ninyo, maraming mga tanong na kagaya po niyan at ngayon din, sa kasalukuyan nating buhay, ay tinatanong din po yan ng maraming mga anak ng Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, sa umagang ito, yung mga tanong yan ay sasagutin ng mensaheng ito. Kagaya po ng sinabi ko po sa inyo at binasa ko po sa inyo sa aklat ng Daniel chapter 1, verse 1 to 5, sa kasaysayan niya, binihig po ng Babylonia ang kanyang bayan at ang sabi po ng Biblia, pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang bayan ay mabihag ng Babylonia. Hindi lang po yun, pati yung kayamanan na nasa templo ng Diyos, kinuha at pinayagan din po ng Diyos yun. Nakamkamin ng Babylonia yung kayamanan ng Diyos na nasa templo ay dinala po sa Babylonia. Pati po yung hari ng Juda na si Jehoiakim ay kanilang binihag. Pinabayaan po ng Diyos ang lahat ng ito. May dahilan. Alam po ninyo, yun ang pinakamagandang makita natin. Yung dahilan ng Diyos. Kung bakit kailangang hayaan niya at pinayagan niya ng kanyang bayan ay makubkob. Kaya dito po natin makikita yung ating unang bahagi. Yung kapangyarihan ng Diyos, the sovereign hand of God in the midst of our adversity. Hindi kasi makikita ng tao yan kapag hindi niya mararanasan ang ganyang klase ng pagsubok sa kanyang buhay. Alam po ninyo, sa totoo lang naman kapag walang mangyayari sa buhay natin, puro sarap na lang at ginhawa sa buhay, hindi na natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, ang hirap Kaya nga dumarating, tandaan po natin yan, kaya dumarating ang mga bagay na ito sa buhay natin upang makita natin the sovereign power of our God in our lives. Makita natin na may Diyos at malaman natin ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya pinayagan niya yan at para makita ng taong yan na merong Diyos na dapat siyang lapitan. Kaya nga yung binasa natin kanina sa Jeremiah may plano ang Diyos sa kanyang bayan. At alam ko rin, may plano ang Diyos sa iyo. May plano ang Diyos sa akin. May plano ang Diyos sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid ko, importante yung sinabi po ni Ezekiel na sa chapter 39 verse 28, ay ganito po ang sinabi po ng Biblia.
Sa gayon, makikilala ng Israel. Nako, tingnan po ninyo. Pakinggan po ninyo ito, aking mga kapatid kay Kristo. Sa gayon, makikilala ng Israel na akong si Yahweh, na kanilang Diyos, sapagkat itinapon ko sila sa lahat ng panig ng daigdig at pagkatapos ay muling titipunin sa sarili nilang lupain. Titipunin ko silang lahat at walang matitira isa man sa ibang bansa. Alam po ninyo, napakahalaga po yung talatang yan na nagsasabi sa atin na ang dahilan talaga ng Diyos kung bakit kailangan ang kanyang bayan ay magdusa para makilala nila si Yahweh na kanilang Diyos. At ang sinasabi po ng ating Diyos ngayon, hindi naman daw niya hayaan ang kanyang bayan na manatili sa pagkabihag. Kundi ang wika niya ay muli ko silang titipunin at kukunin ko silang lahat sa lahat ng bansa na kung saan ay nagkawatak-watak sila at dadalhin ko sila doon sa lupang kanyang ipinangako sa kanila. At walang sino man sa kanila ni isa na matitira sa iba't ibang lahi ng bansa, kundi silang lahat ay kukunin niya bilang isang kanyang bayan. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, napakahalaga po niyan. Bakit? Tayo rin, in application po niyan. Sa buhay po natin, napakahalaga niyan na ang Diyos natin ay patuloy na nagpapakilala sa atin na walang ibang Diyos liban sa Kanya, na siya'y makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, ang sabi ni Daniel, chapter 4, verse 17, ay ganito po, mga kapatid po namin kay Kristo, nawa po ay naiintindihan po natin ang ibig iparating ng Diyos. At ang mensaheng ito, sabi niya, itong hatol ng mga bantay ng anghel. O ito po sabi niya, upang malaman ng lahat ng buong daigdig ay sakop ng katastaasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinaka-abang tao. Kasi gustong ipakita ng Diyos na walang sino mang nagmimay-ari sa atin. Gustong ipakita ng Diyos na walang sino mang nagmimay-ari ng daigdig, kundi yung lumikha, walang iba, kundi yung Diyos mo at ang Diyos ko, na ngayon ay sama-sama nating pinupurit sinasamba ng ating mga buhay. Kaya nga ang hamon ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa buhay mo, liban sa Diyos po natin. Huwag natin siyang ipagpapalit kanino man. At sa mundong ito, siya lang ang tanging Diyos ng ating mga buhay. The story of Joseph in Egypt is a glorious picture of seeing God's hand in suffering. Due to his brother's betrayal, he found himself in the foreign and idolatrous nation of Egypt. Yet, God was with Joseph and he prospered. At the end of Genesis, he says to his brother, tingnan po ninyo, kung ginawa po ng kanyang mga kapatid, binenta siya, pinahirapan siya. Pero ang kamay ng Diyos ay nasa kay Joseph eh. Kahit na naghihirap po si Joseph, kahit nakakaranas niya ng kahirapan, kahit na pinagmamalupitan siya ng kanyang mga kapatid, o ng kanyang mga taong nakapaligid sa kanya, pero ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. Yun ang pinaka-importante. Kaya nga, the story of Joseph in Egypt is a glorious picture of seeing God's hand in suffering. Why? Tingnan po ninyo, matapos po ang Genesis, ganito po ang sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. You plan evil against me. God plan it for good. Ang mga kapatid po niya nagtanim ng masama kay Joseph. Pero ang Diyos hindi. Mabuti ang plano niya kay Joseph. Ang tanong natin sa umagang ito, si Joseph po ba ay nagtagumpay sa kabila po ng mga adversity in life? Yes, absolutely. Opo, si Joseph ang ginamit ng Diyos para magtagumpay, hindi lang siya, kundi kasama ng mga taong nangapi sa kanya. Kundi kasama niyang pinagpala ang mga taong nagbigay sa kanya ng pasakit sa buhay. Yan ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang si Joseph, kundi pati ito mga ginamit para si Joseph, nakita niya ang kamay ng Diyos. Pinagpala din po sila kasama niya. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, ikaw at ako bilang mga anak ng Diyos.
ang kamay ng Diyos ay patuloy nating naranasan sa kabila po ng mga karanasan natin sa panahong ito. Kaya kapatid ko, manatili tayo. Hindi ko mo ba tayo ay nakakaranas ng pandemic, magwala na tayo sa buhay natin? Gawin na natin ang mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos dahil pandemic? Hindi na tayo mag-shine? Hindi po Kaya nga ang paksa natin, shine in the midst of adversities and temptation. Kasi po pinakita po yan ni Daniel. Bakit? Ang sabi po ng mga awit, chapter 105 verse 17, ay ganito, subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Tignan nyo, sa unahan po ng mga kapatid ni Jose, ay nagtalaga ng Diyos na gumabay at gagabay kay Joseph. Ako naniniwala, kapatid, na ikaw, ay meron nakatalaga sa iyo magbabantay at mag-iingat. At patuloy na aalalay, katulad kay Joseph. Binigyan ng Diyos na nasa unahan niya. Kahit anong ginawa ng kanyang mga kapatid, walang nagawa sa kanya dahil nagtagumpay po sila. I hope and praying this morning, my brothers and sisters in Christ, nawa po ay patuloy nating makita ang kabutihan ito ng ating Panginoon. At ang ating application in unang bahagi ng mensaheng ito, ang sabi po ng ating application is this. Nawa po'y makita ninyo ang aplikasyon ito. And this is how we must understand our suffering. Although our sin may have led us into difficult situation. Totoo po yan. Pagka tayo nagkamali at nagkasala, tiyakin po natin na meron po yung mga consequences. Totoo po yan, mga kapatid po namin kay Kristo. Kaya nga po, ang application po nito ay ito. We can look to God's good and sovereign hand. We can trust that He has not utterly abandoned us. We can examine ourselves, repent of our sins, and resolve to walk in obedience to His commands. The temptation to let go of God is strong when we suffer. But we must hold fast to Him and let Him work all things for good. Romans chapter 8, verse 28. Nawa po ang aplikasyon yan. Doon sa ating unang bahagi ay nakita natin. Ay, ikalawang bahagi, seek the good of those around you. Hanapin natin ang mabuti, lalo na doon sa mga taong nasa atin. Alam po niyo, sa totoo lang, ito yung problema ng tao. Lagi natin nakikita yung mali. Wala na tayong nakitang mabuti. Yan ay sakit na ng, hindi ko alam kung sakit ng Pilipino yan o sakit ng tao yan. Hindi ko rin alam kung sakit din to ng mga Kristiyano. Pare-parehas Bakit? Ang laging nakikita yung mali. Hindi natin nakikita yung mabuti. Kaya nga yung matatanda may kasabihan 10 magawa mong mabuti at may nagawa kang mali. Yung 10 na wala ang nakita, isa yung mali mo. Totoo naman yan. Ang totoo po niya, yan nga karanasan natin. Kaya nga, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Kasi, iniiwanan natin yung mabuti. Ang lagi natin dala-dala yung masama sa buhay natin. Para bagang wala nang mabuting nagawa sa'yo yung tao Puro na lang masama. Kumbaga, nakagawa lang isang masama sa'yo. Yun na lang, tinignan mo ng tinignan yung masama Kaya, hindi mo na nakikita pa yung mabuti na nagagawa niya Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, ang mensaheng ito, sasagutin din yan. Katulad ng ikalawang bahagi natin, seek the good of those around you. Ang sabi po sa verse 5 to 7 ng 1 Daniel, ng Daniel chapter 1 ay ganito. Inuutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak, araw-araw, mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias, na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Beltasar, Sadrak naman si Ananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Ano po ang mabuting ginawa po ng hari sa kanilang magkakaibigan? Sa tingin ninyo, ang mabuti ay ito. Bagamat sila'y binihag ng hari sa Babylonia. Pero tignan po ninyo kung ano po ang ginawa ng hari. Binigyan sila ng pagkain, hindi po basta-basta pagkain. Kung ano po ang kinakain ng hari,
kung ano po ang iniinom ng hari ay ibinibigay po kina Daniel at sa kanyang kaibigan. Ibig sabihin, merong mabuti na gustong gawin ng hari dito sa magkakaibigang ito. Kasi gustong alagaan ng hari sina Daniel at ang kanyang kaibigan. Alam po ninyo, merong dahilan at ano yung magiging resulta para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ng magkakaibigang ito. Alam po ninyo, ang sabi po ng gospel, the gospel give us, tingnan po natin medyo, application po nun, the gospel give us pause and confidence during suffering that can be attractive to non-Christian. Are you letting God use you during such time? Ano pong application doon sa Daniel chapter 1 verse 5 to 7? Ang sabi po diyan, the gospel give us pause and confidence during suffering that can be attractive to non-Christian. Ang ibig sabihin ganito, si Daniel po, sa kabila po nung dun sa suffering po nila, ay nagbigay din po sila ng encouragement doon sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ibig sabihin, nandun na sila po doon sa captivity. Nandun po sila sa pagkakabihag. Nandun po sila sa pain. Nandun sila sa adversities. Pero alam po ninyo, itong mga taong ito, nakapagbigay pa ng encouragement sa mga taong nasa kapaligid nila. O, nakita po ninyo, the influence of these people around them, those people, nakapagbigay pa sila, nag-shine sila, nagkaroon sila ng holy life in the midst of these people na sila po ay na-captive. Kakaiba ang buhay po na ginawa po nila na sa kabila po ng lahat ng ito, ay nag-shine pa sila. Hindi po sila sumunod. Alam po ninyo kung bakit? Hindi po sila sumunod. Hindi po nila kinain yung pagkain ng hari. Hindi po nila ininom yung alak na inalok ng hari. Kundi, bagkos kung babasahin po ninyo yung chapter 1 ng Daniel, ang pakiusap po ni Daniel doon sa pinuno po ng mga yunok, eto po, bigyan niyo po kami ng gulay at tubig lang. Natakot po yung bantay. Bakit? Kasi papatayin siya at pupugutan siya ng ulo ni Nebuchadnezzar kapag nakita po na si Daniel ay nangayayat. Pag nakita po na yung mga kaibigan po ni Daniel ay putlang-putla, walang lakas, pupugutan ng ulo yung nagke-care sa kanila. Pero alam po ninyo kung ano sinabi ni Daniel, yung confidence niya sa God, napakatindi, na yung gulay at tubig lang ay magsisilbing kanilang kalakasan. Alam po ninyo kung ano nangyari, mga kapatid po namin kay Kristo? Nagbigay po at nagparaya yung puno ng yunok. Tinanggal niya yung alak. Kahit po, tignan po ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na ginagamit niyang tao. Kahit po ito, loyalist po kay Nebuchadnezzar, o tao po niya to, pero ang sino sinunod niya? Si Daniel. Hindi po niya ibinigay yung pagkain ng hari. Ang binigay po niya, gulay lang at saka tubig. 10 days ang sinabi po ni Daniel. After 10 days, hinarap po si Daniel at yung kanyang mga kaibigan kay Nebuchadnezzar. Napanganga si Nebuchadnezzar. Bakit? Grabe po ang kisig, matipuno, malakas. Si Daniel at ang kanya, nagulat siya. Bakit ganito klaseng tao ito mo ito? At hindi lang yon. Nung kumain po si Daniel ng gulay at tubig, binigyan pa sila ng Diyos ng kaalaman, karunungan. Si Daniel binigyan ng karunungang mag-interpret ng pangitain. Alam po ninyo, tignan po ninyo ang Diyos po natin. At yan din ngayon ang sinasabi ko. Yung Diyos po ni Daniel, yung Diyos po natin. Yung Diyos po ni Daniel, Diyos po natin. At kung ano ang ginawa po ng Diyos kay Daniel, pwede po ba niyang gawin sa atin yan ngayon? Opo, pwede po. Pwede po nating makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin, kapatid. Kaya nga sinasabi niya di po ba? Kasi siya nga makapangyarihan sa lahat Gusto niya na yung kanyang mga anak in the middle of our suffering and adversities and temptation in life, mag-shine pa rin tayo. Katulad ni Daniel.
kahit po nandun sila sa ganung sitwasyon, nag-shine sila at maraming mga tao pong nahikayat nila. At hindi lang yun, even the king of Babylonia ay humanga po dito sa taong ito. Tanong ko po sa umagang ito, pwede po bang mangyari ito sa atin? Pwede. Yun ang sinabi po na tayo po ay magtiwala lang sa Diyos, sa kabila po ng ating suffering. Sabi niya, that can be attractive to non-Christian. Sa mga taong nasa mundong ito, ay ma-attract sila sa atin. Sa'yo. Bakit? Kasi nga, nagtiwala ka sa Diyos. Tanong ko lang, are you letting God use you during this pandemic or during this time? Alam po ninyo, ang ikatlong bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo, remain faithful to God in all things. Manatili tayong tapat sa Diyos po natin sa lahat ng bagay. Yan po naman ay sinabi po ni Daniel. Alam po ninyo ganito, Daniel, though in a foreign and strange land, never lost sight of the one true God. He resolved to remain faithful and trust in Yahweh. He understood that no amount of material possessions and blessings like the king's delicacies could sustain and secure him. Only God was his refuge and rock. Napakasarap na marinig po yung mga salitang yan sa buhay po ni Daniel. Na hindi niya pinagpalit ng anumang bagay na material sa kanyang Diyos. Hindi niya kayang ipagpalit ang Diyos niya sa lahat ng katanyagan o sa alok ng kapangyarihan, kundi nanatili siya at nagtiwala sa Diyos niya. Hindi nawalan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos niya, kundi siya nanatiling tapat sa kanyang Diyos. Kaya nga po, kapatid ko kay Kristo, meron pong sinabi si C.S. Lewis, ang sabi po niya ay ganito, He who has God and everything else has no more than he who has God only. Sa Tagalog po, ilinagay ko lang po sa Tagalog para mas maunawaan natin. Sabi niya, siya na mayroong Diyos at lahat ng iba pa ay walang higit sa Kanya na may Diyos lamang. Nawa po, ang mensaheng ito ay katulad ni Daniel, na kahit maraming mga taong nakapaligid sa atin, at kahit sa kabila ng pinagdadaanan natin, at kahit inaalok tayo ng sanlibutan ng mga katanyagan at mga bagay na material, we never left our God. But we always trust in Him. And that is our Almighty God. In application sa ating number 3, na remain faithful, suffering reveals our functional hope and trust. We see clearly how we often run to the wrong things to find security, refuge, and comfort. What have you replied on as your hope apart from God? What experience, dream, or possession in open your source of strength? Will you resolve to remain holy to God in all things? Will you run to Him? Nawa po, mga kapatid ko po kay Kristo, sama-sama ikaw at ako, mga anak ng Diyos, manatili tayong tapat sa Diyos po natin. Huwag po nating ipagpalit ang Diyos natin sa mga bagay lang dito sa mundong ito. Lagi ko pong sinasabi, mga bagay lang yan, mawawala lang yan. Paggising mo sa umaga, yung bagay na inaasahan mo, pwedeng mawala yan. Pwedeng in the twinkle of your eyes, di mo na makikita yan. And even your life, and even my life. Kaya nga masarap, kagaya ni Daniel, na hindi niya kayang ipagpalit ang Diyos niya sa inahalok ng hari. Kahit pagkain, hindi niya pinagpalo. Biro mo, pagkain ng hari yan, pero hindi niya kayang tinanggap yun. Mga kapatid ko po kay Kristo, ang representation ng pagkain, yung mundo sa mundong ito. Ikaw at ako, mananatiling tapat sa ating Panginoon. Kagaya po ng sinabi ng Hebreo, chapter 12, verse 1-3. Ano po sabi niya? Ganito. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi,
Talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsaang ating sinalihan. Ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus at kay Jesus lang na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At sa ngayon, nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manglupaypay o panghinaan ng loob. Sa umaga pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, yan po yung pinakahuling verse natin. Nangangamon, wala tayong ibang paglilingkuran sa buhay natin maliban kay Yahweh. Hindi natin siya kayang ipagpalit sa mga mundo at inalok na mundo o material na bagay. No. We will still remain faithful in our God, like Daniel and his friends. Nawa po ang mensaheng yan ay makaragdag uli sa inyong kaalaman at kalakasan sa inyong mga buhay espiritual at sa aking buhay espiritual. In my conclusion, mga kapatid ko, gusto ko pong ipakita uli yung mga bagay na pinag-usapan po natin sa umagang ito. Ang ating paksa, shines in the midst of adversity and trial. At ikaw yan, kailangan magliwanag ka sa gitna ng mga pagsubok. Ang sabing unang bahagi ng pinag-usapan natin, look for God's sovereign hand during suffering. At ang ikalawa, seek the good of those around you. At ang ikatlo, remain faithful to God in all things. Muli po, mga kapatid ko po kay Kristo, salamat sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Kasi po, napakalaya natin na gawin ang bagay na ito. At umaasa po ang Diyos sa atin, na katulad ni Daniel, na tayo po'y mananatiling tapat sa Kanya. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya nga po, sabi ng Biblia, halos lahat ng mark of the end times ay nandyan na. At nawa po, bago dumating ang ating Panginoon, ay maramdaman natin ang tunay nating pagiging anak ng Diyos. Na ikaw mismo ay gagamitin niya to shine on this world. To those people around you, you will shine. Maraming po salamat at magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid ko po kay Kristo, at pagpalain kayo ng dakilang may kapal. Kasulatan sa Aklat ng Malakias 3:8 hanggang 10. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ito ay pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, amin Diyos na nasa langit, Diyos na buhay. Panginoon, salamat po sa umagang ito at muli kaming dumating sa pagkakataong ito upang kami po ay magbigay ng aming mga ikapo at mga handog sa inyong banal na templo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga magbibigay ng mga
kanilang ikapo at mga handog sa inyong templo sa mga oras na ito. Nawa po, Panginoon, ito po ay magamit sa pagpapalaganap ng inyong mga banal na salita at sa iba pang mga gastusin sa inyong templo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ng mga kapatid namin na may mga negosyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na palaguin nyo, pagpalain nyo ang kanilang mga hanap buhay na ito upang sa magagayon, sila rin po ay makapag-ambag, makapagbigay ng kanilang mga tithes and offering sa kanilang Mother Church, Panginoon, dito sa Imus Church of Christ. At ganoon din po yung mga naghahanap buhay sa kanilang mga kumpanya, pagpalain nyo ang bawat isa sa amin. At ganoon din po yung mga naghahanap buhay doon sa ibang bansa. Naway, ingatan nyo sila, Panginoon, ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, pagpalain nyo, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay upang sa magkagayon, sila rin po ay mayroong maiambag dito sa inyong bahay dalanginan upang patuloy na maipalaganap ang inyong mga banal na salita, lalo-lalo na sa panahon ng pandemyang ito, sa pamamagitan ng mga live streaming ito, naway magamit ang mga makukolektang salapi mula dito sa inyong bahay dalangin ng Panginoon templo. At dalangin ko rin po ang humahawak ng salaping ito. Dalangin ko rin po na pagkalooban niyo siya ng katalinuhan upang ang mga natatanggap na salapi mula sa mga kapatiran ay kanya po itong mahawakang mabuti upang kung sakaling mga ilangan ang inyong mga manggagawa upang mga gastusin o palaganap ang inyong mga banal na salita, ay meron pong magamit ang inyong iglesia sa dakong ito ng Imus. Kaya salamat po muli at dalangin ko na naway pagpalain niyo pa ang aming mga hanap buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, muli po tayo ay nasa dako na ng balitaan. Ang unang balita po sa inyo pong lahat ng mga kapatid po namin kay Kristo, sa totoo lang po ay miss na po namin kayong lahat. O, panalangin natin na tayo po ay magkita-kita na at mawala na po itong ating pinagdadaanan. O, sama-sama tayo manalangin dyan, makapangyarihan ng Diyos po natin. At patuloy po namin ina-announce na po ito po ang ating ginagawang live streaming, lalo na po yung mga every Sunday at saka yung every Wednesday, ay wag po kayong magatubili na ito po ay i-share. Ito po kasi ang layunin ay maging bahagi ka ng pangangaral. Kasi po itong mga binibigay po natin, pangangaral po ito eh. So, para marinig din yan ng ating mga kaibigan, marinig din yan ng mga nasa komunidad natin, sa iba't ibang lugar at panig ng mundo, i-share po natin to, bahagi ka dito para maging bahagi ka ng pangangaral. Okay? So, i-like po ninyo yan, tapos pwede po, sa YouTube channel meron po tayo. Kaya nakalagay po doon, no? Like, follow, share our social media account. So, sa YouTube, paki-subscribe din po natin yung ating po doon sa YouTube. Ipakita po natin yung pagmamahal natin sa bawat isa sa atin, lalo na yung ating kapwa-tao. Sa magitan po ng pag-share po ninyo ng ating mga mensahe o yung kabuuan po ng prayer meeting po natin, yung pong every Sunday natin, at ganun din po kahit po yung ating mga ginaganap na mga devotional ng ating mga pastor sa lalawigan po ng Cavite. Okay po yan? So, bukas po, mamaya po pala, katulad nito, mamaya po, mayroong gawain ng UCCS. Yung mga bata po, tinuturuan ng UCCS, kahit po nasa bahay sila. So, i-share po natin yun, ipanood natin yun, alalayan po natin ng ating mga anak. Okay po, wag po nating pabayaan na itong mga anak po natin na hindi po matuto. Kaya po, gumawa po yung programa ng UCCS para matulungan po yung ating mga anak. Okay po, sa panguna po yan ng ating kapatid na Beng Formento at saka po yung lahat ng kanyang mga opisyales. Ganon din po sa Lunes, bukas, araw po ng Lunes, alas 6 po yan, mapapanood po natin sa live streaming ang devotional and prayer po ng CCMA, Cavite Churches of Christ Ministers Association, ang mga lingkod po ng Diyos sa lalawigan ng Cavite. Ang mangunguna po yan sa devotional and prayer. Every Monday po yan, sa ganap po yan, alas 6. Panoorin po natin. Alam ko po, nanonood kayo eh. Marami kayong pinapanood. Pero dito po sa Church of Christ sa Imos, ang hamon ko sa inyo, panoorin po ninyo lahat yung mga programa po ng church at saka po yung programa ng palalawigan ng Cavite. Panoorin po natin at i-share din po natin sa iba. Kasi po yan, lalo na mga salita po ng Diyos yan. At saka yung mga awitin na nakapagbibigay sa atin ng encouragement. Katulad yung mga inawit natin ngayon. So, makapagbibigay po yan sa lakas po sa atin. Okay? So, abangan din po natin yan, yung malapit nang ipalabas, yung doctrinal teaching ng CCMA. Nawa po may palabas na rin yan para po ang layunin ay turuan naman po yung ating mga kapatid at sa lahat po ng mga kababayan natin makikinig about the doctrine o Bible talk, aral, turo ng ating Panginoon para lalo tayong umunlad in our knowledge about the Bible. Okay po? So, salamat po dyan. May balita pa po. Mamaya po, balita sa latata po ng kalalakihan sa pangunang kanilang presidente ay meron po yatang tatapusin dito sa lupa po o announcement po sa lahat ng mga kapatid natin kalalakihan. Okay po? So, meron po tayong mamayang hapon na pagsasaluhan po natin. Mamaya po yan. Okay? Meron po palang youth fellowship alas 3 po ng hapon. O, kita nyo, meron po, through ano yan, face-to-face? Through Zoom. Through Zoom, ang youth, Yug and Yag ng Imus Church ay meron pong fellowship this coming 3 p.m. Ito pong araw na to, through Zoom. Salamat po sa mga kabataan natin kasi hindi po nila pinababayaan yung kanilang spiritual life at saka po yung kanilang relationship being a young and yag dito po sa Imus Church. Salamat po sa ating mga kabataan yan. Okay? So, wala na po. Siguro po, pag-uusapan namin sa board, mag-schedule na rin tayo ng RDN group. Kailangan na po kasi unti-unti na po natin na ang mga kapatid natin i-aware na pwede naman po, pwede na po yun siguro. Okay? So, sa ngalan po ng iglesyang ito, may mga ano tayo? Ayun, October 4, birthday celebrate. Palakpakan po natin ang ating Pastor Joey Bora. October 4, birthday po niya. Okay?
Aba, October 5, Cedric Yoro. Wow, nandiyan po si Cedric. Pwede nang advance yan, no? Si Brother Lance Miranda, yan. At saka po Sister Sheila Masangya, yun, birthday niya. October 7, ba si Sister Joyce Tingkungko. Puro mga October pala itong mga batang ito, no? Okay? O, sa lahat po ng mga may kaarawan na aming mga kapatid, o, sa ngalan po ng iglesyang ito, binabati po namin kayo ng ay maligayang kaarawan ninyo at pagpalain kayo ng dakilang may kapal. Mamaya po, ipagpe-pray po yan ng ating Pastor Jojo, no? So, kung wala na pong announcement, maraming po salamat and God bless you all po. Manatili po kayong ligtas sa inyong mga tahanan. Waiting po natin yung thank you Lord mga kapatid para po sa ating closing song.
Tayo po ay dadako na, mga kapatid, sa huling panalangin. Samahan niyo po ako. Sa iyo, amin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay nakatapos ng aming pong pananambahan mula kanina hanggang sa mga sandaling ito. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na kami po ay inyong ginabayan. Ang mga gumanap ng mga kabataan, lalaki at babae. Ganon din po ang mga elders and pastors na inyong patuloy na inyong ginagamit sa inyong banal na ubasan. Salamat po ng marami at ang pananambahang ito ay naging matagumpay dahil sa inyo, Panginoon. Nawa po ay napasaya namin kayo sa inyong kinalalagyan doon sa bayan na langit. Kaya salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagbobroadcast ng Church of Christ at Imos sa pamamagitan ng live streaming na patuloy na napapanood at napapakinggan sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga TV screen, at maging ang aming po mga kapatid na nandoon sa ibang bansa. Sila man ay nasa lupa, naghahanap buhay, at ang iba naman ay naghahanap buhay sa barko, Panginoon. Nawa po ay nararating sila ng sa pamamagitan ng internet upang ang inyong mga banal na salita ay kanilang mapakinggan at maging pagpapala sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At nagpapasalamat din po kami sa mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan. Kahit sila po ay hindi pa makapunta rito, ay naroon naman sila at patuloy na sinusubaybayan ang live streaming na ito. Na dahil dito, Panginoon, kami sama-sama na nagpupuri kahit na mayroong kaming pandemya na sa mga kasalukuyan ay hindi pa nakakapunta rito ang lahat. Salamat po, Panginoon, sa makabagong komunikasyon na ito na kahit, Panginoon, sa pamamagitan ng live streaming ay patuloy namin na kayo ay aming nasasamba, napupurihan. Salamat po, Panginoon, sa mga katalinuhang ipinagkaloob nyo sa kapanahonang ito sa mga dalubhasa. Kaya salamat po ng marami. At ganoon din po sa mga patuloy na sumusubaybay na amin po mga kaibigan na laging nanonood at yung iba naman ay bago pa lamang na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Nawa po, Panginoon, naway sila po ay hipuin nyo ng palang kamay, patuloy silang makinig at manood dahil sa pamamagitan nito, sila po ay magkakaroon ng pananampalataya, sila po ay makakapakinig ng inyong mga banal na salita. Dalangin ko, Panginoon, na naway sa mga sandaling ito ay naintindihan nilang mabuti ang aming napag-aralan at kung yung loloobin, tanggapin nila ang inyong mga banal na salita upang sa magkaganon, sila rin po ay mapabilang sa inyong mga anak na nagsasama-samang nagpupuri at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At ganoon din po, Panginoon, sa mga sandaling ito ay meron po kaming ipagpapasalamat na merong isang tao na aming pong isang pastor, si Pastor Joey Borja, na ngayon po ay kanyang kaarawan sa darating na October 4, Panginoon. Naway dalangin namin na siya inyong pagpalain, pagkalooban ng mahaba pang buhay, upang patuloy na siya ay makapaglingkod sa inyong banal na ubasan. Ang dalangin din po namin sa October 5 na si kapatid na Simon Yoro, sa 6 naman, sa October 6, Lance Miranda, sa 7, kapatid na Joyce Tingkungko, at sa 8 naman, si kapatid na Shenki. Nawa po, Panginoon, ang inyong mga anak na ito ay patuloy ninyong pagpalain, bigyan ng mahaba pang buhay, magandang kalusugan, upang sa magaganoon sila po ay mabuhay ng maligaya kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. At patuloy niyo silang gamitin, Panginoon, upang
ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan live streaming na ito, ay sila ay maagamit, lalo-lalo ng mga kabataan na narito ngayon, na sila po ang tumutugtog sa mga instrumento, numaawit, upang ang pananambahang ito ay maging masaya, kaaya-aya sa inyong banal na harapan, Panginoon. Kaya salamat po ng maraming-marami sa mga may kaarawan nito. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga may mga karamdaman, kayo po ang nakakabatid kung sino ang mga ito, Panginoon. Dalangin ko lahat ng miyembro ng church na ito, ang may mga karamdaman, nawa sa inyo po namin inilalapit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ipuin niyo po, Panginoon, ang inyong magpalang kamay ang inyong mga anak na ito upang manumbalik ang dati nilang kalakasan. Sapagkat kayo po ang aming inaasahan. At kayo lamang po, Panginoon, ang dakilang manggagamot na sa pamamagitan ng pananampalataya ay matatamo namin ang aming mga hinihiling na pagpapagaling sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko rin po ang lagi naming sinasabi, dinudulog sa inyong banal na harapan, na naway maimbento na, o matuklasan na ng mga scientists o mga doktor ang gamot o vaccine dito sa COVID-19 na ito, na laganap pa sa buong mundo, Panginoon. Bigyan nyo ng katalinuhan ang mga tumutuklas nito, maging sa ibang bansa, Panginoon, upang sa magkaganon ay kanilang maibahagi ang gamot na ito kung inyong loloobin, upang ang lahat ng tao sa buong mundo ay hindi na mahawa ng sakit na ito. At bigyan niyo rin po ng katalinuhan ang aming Presidente Duterte, ang kanyang mga kabinete, mula sa mataas na posisyon hanggang sa barangay, Panginoon. Naway ma-handle nilang mabuti kung papaano hindi na ito dadami, Panginoon. Bigyan niyo sila ng katalinuhan upang mapahawakan nila ang safety ng bawat isang mamamayan ng mga Pilipino, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na nawa ay kung gaano nyo kami iningatan nung nakaraan linggo, muli po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, na itong darating na isang linggo, muli po kaming inyong ingatan sa po ng aming mga mahal sa buhay na naghahanap buhay, sumasakay ng mga bus, kotse, tricycle, o ano pa man, o motorsiklo, ano pa man ang kanilang pinagdadrivean, Panginoon. Naway ingatan nyo ang bawat isa na ilayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na sa mga kanilang makakasalamuha sa ibang tao, na naway balutin nyo ng inyong banal na dugo ang bawat isa sa amin, lalo na yung mga naghahanap buhay, upang hindi kami mahawa ng sakit na ito na COVID-19. Kaya sa kabuuan, Panginoon, salamat po ng maraming sa inyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Bago tayo maghiwa-hiwalay sa umagang ito, ay tanggapin natin ang pagpapala. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo, kalakip ng Kanyang Banal na Espiritu, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa.